Vico Soto, katulad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., tumitindi, walang sinisino. Walang politika ito. Sila naman yung pilit na pumapasok sa politika pero walang politika yung ginagawa natin. Katotohanan lang. Wanted to put on record, Mr. President, na nakapanlulumo, nakakagalit at nakakakulo ng dugo, Mr. President, na marinig at makita right before our very eyes yung pong mga hindi ko kayang sabihin na malademonyong proyekto. Mr. President, ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan sa Bulacan. Nakakalungkot po, Mr. President. Itong mga contractors na nasa Bulacan lahat, ni isa ho dito, wala akong kilala dito eh. Nagulat po ako dun sa lumabas na total number or figures na hawak nilang proyekto. And ngayon, may possibility pa na may ghost projects. I hope that siguro kung ibabalik yung death penalty, sana sila unahin. Akala ng lahat, mabait, tahimik, hindi marunong magalit. Pero ngayong linggo, may isang pasabog na bumasag sa imahe ng gentle mayor ng Pasig. Hindi ito tungkol sa love life, sa bagong proyekto. Akala ng lahat mabait, tahimik, hindi marunong magalit. Pero ngayong linggo, may isang pasabog na bumasag sa imahe ng gentle mayor ng Pasig. Mas seryoso, mas nakakaba para sa ilang malalaking pangalan. May mga kumpanyang nananalo ng malalaking proyekto pero zero daw ang kita. Sino nga ba ang hindi magugulat sa sinabi ni Mayor Vico Soto? Alam niyo naman po siguro kung sino yung yumaman sa Pasig dahil sa ganung klaseng kalakaran. Yung maraming kumpanya na mga santo. Ayan, alam naman po natin. Sa isang mainit na pahayag, binunyag niya ang malawakang investigasyon sa mga kumpanyang hinihinalang umiiwas sa pagbabayad ng buwis sa Pasig. May mga kumpanyang pinangalanan, wala pa pero may clue siya. Mga kumpanyang nananalo sa billion peso projects na di umano'y hindi nagre-report ng kita. Ibig sabihin, posibleng may dayaan, posibleng may kasabwat, posibleng may sabuatan. Doon pa lang sa nakikita natin, billion-billion kada kumpanya. Billion-billion pero minsan may declaration sila na zero gross revenue. Pero proyekto sa DPWH, 10, 20, 30, 40 billion. Ganyan po ang pinag-uusapan natin. At ito ang binabanggit ng ating Pangulo patungkol sa pagiging transparent ng gobyerno at ng mga nangungontrata. Pero bakit biglang naging seryoso si Vico? At ano din naman po siguro yung State of the Nation address ng ating Pangulo no? Nung nakaraang Lunes. At ako po, para sa akin, yung highlight, yung bandang dulo, kung napanood po ninyo, ay nabanggit niya po yung tungkol sa mga flood control projects na nasa bilyon kada araw ang budget sa nasyonal na pamahalaan. Hindi lang ito kasi tungkol sa pera. Sabi niya, kung iisipin natin may dugo sa kamay nila, paano? Dahil may mga kumpanyang di lang umiiwas sa buwis, kundi lumalabag din sa environmental laws. Yung iba raw, illegal na nagre-reclaim, basta-basta nagtatayo ng mga istruktura at ngayon bumabaha sa Pasig. Kasi isipin po natin, they really have blood on their hands. Yung nakikita nating pagbaha, malaking bahagi nila dito, hindi lang sa Pasig, hindi lang sa NCR, kundi sa buong Pilipinas. Kaya, City Admin, kailangan seryosohin natin yung investigasyon. Dito na nagiging mas malalim ang kwento. Ang usapin ay hindi lang pala tungkol sa tax evasion, hindi lang ito issue ng kita o ng papel, kundi buhay, kaligtasan at ang bayan. May mga residenteng binabaha taon-taon, may mga negosyong nalulugi dahil sa tubig baha, may mga pamilyang natrap na sa loob ng bahay habang umuulan. At ngayon, may ebidensyang ang dahilan ay ilang kumpanyang walang pakialam. Pero teka, anong kinalaman dito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? I'm getting very angry. It's what's happening here. Paano naman? Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Ako, naging mayor din ako, kaya lahat ng mga proyekto ng mga congressman ko, nalalaman ko. Pinapakita yung mga plano? Yes, marami rin ako ni-reject na mayor ako. This is nothing less than a grand robbery of our nation. Ay, impierno levels na ito. Impierno levels na ito, kademonyuhan na po ito. Baka wala nang espasyo may managot. Puno na. Baka nga si Satanas matakot sa kanila. Ito ang hindi mo inaasahan kung si Pangulong Bongbong Marcos ay kilala ngayon sa malaking crackdown sa mga smuggler, hoarder at tax evaders. Si Vico ay tila sumusunod sa parehong yapak at sinusunod ang kagustuhan ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ito pakikisabay, hindi ito papogi points dahil sabi ni Mayor Vico mismo, walang politika rito, katotohanan lang. Pero handa ba ang Pasig?
Walang politika ito. Sila naman yung pilit na pumapasok sa politika pero walang politika yung ginagawa natin. Katotohanan lang. Bilyong piso ang sangkot, malalaking kumpanya ang makakalaban, posibleng pati ang ilang opisyal ay madamay. Pero ito raw ay laban na hindi atrasan ni Vico, kaya nanawagan siya sa sangguniang panglungsod. Tumulong kayo, gawin nating masusi ang investigasyon, isa-isahin natin sila. Kaya ito na nga ang tanong sa dulo ng kwento, kung si Mayor Vico ay dati lang kinikilala bilang bagong mukha ng politika, ngayon ba isa na rin siyang higante sa laban ng tama kontra abuso? Wanted to put on record, Mr. President, na nakapanlulumo, nakakagalit at nakakakulo ng dugo, Mr. President, na marinig at makita right before our very eyes yung pong mga, hindi ko kayang sabihin na malademonyong proyekto. Mr. President, ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan sa Bulacan. Nakakalungkot po, Mr. President. Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc.? Pwede nyo po bang sabihin lang, just for the record? Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. Itong mga contractors na nasa Bulacan lahat, ni isa ho dito, wala akong kilala dito eh. Nagulat po ako dun sa lumabas na total number or figures na hawak nilang proyekto. And ngayon, may possibility pa na may ghost projects. I hope that siguro kung ibabalik yung death penalty, sana sila unahin. Lumutang naman ang isa pang throwback video ni Senator Villanueva sa isang event sa Bulacan. Si Senator Joel mismo ang nagpakilala kay Engineer Alcantara. Ang ating po district engineer na taga-Bukawi, sabi po niya siya yung pinakamagandang lalaki na district engineer ng DPWH, si Henry Alcantara. Katulad ng Pangulong Bongbong Marcos, may paninindigan, may direksyon at may tapang. Wala siyang sinisino, walang exempted, walang kaikaibigan. At kung ating titignan, na kahit makalusot sa batas ang tao, walang makakalusot sa mata ng ating Panginoon Diyos. Sa gitna ng lahat ng ito, katiwalian, kasinungalingan at kasakiman, may isang pangalan na nanatiling matuwid, may isang leader na kailanman ay hindi yumuyuko sa tukso. Hindi siya mayor, hindi siya presidente, kundi masigit pa, siya ang hari ng mga hari na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Luke 8:17, for nothing is hidden that will not be made manifest, nor is anything secret that will not be known and come to light. Siya ang tunay na tagapagtanggol ng katarungan. Hindi lamang niya inilalantad ang kasamaan, kundi inaanyayahan tayong magbago. Hindi upang parusahan, kundi upang iligtas. Kaya kung sa paningin ng tao ay hindi sapat ang hustisya, magtiwala ka kaibigan. Ang ating Panginoon Jesus ay hindi nagpapabaya, hindi natutulog at darating siya sa tamang panahon. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na kayo po ay makatarungan at very merciful. Tulungan niyo po kami Panginoon na isaalang-alang na ang lahat ng aming gagawin ay naayon sa inyong pong kagustuhan. Tulungan po namin na makilala ang karakter ng aming Panginoon Kristo sa aming buhay upang maging totoo po kami at maging kaaya-aya sa inyong pong harapan, sa inyong pong banal na harapan. Patnubayan niyo po kami Panginoon at turuan niyo po kaming maging mapagmahal sa aming kapwa ng katulad ng pagmamahal niyo po sa amin. Salamat po Panginoon Diyos sa inyong pong pag-ibig sa amin at patnubay at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.